Hallelujah. Let us praise and worship the Almighty Father. Hallelujah. Through His appointed Son. Hallelujah. We thank the Almighty Father forever through His appointed Son, for we have been brought out from bondage to freedom, from freedom to salvation, and soon glorification in the seventh heaven. And we will never forget what the Father Almighty has done for us, where He has led us from to where we are today in blessings, in freedom, and salvation. And every day we will be forever grateful and thankful to the Almighty Father. We will praise Him. We will never complain. We will not be full of doubt, but we will full of faith and thanksgiving to the Almighty Father every day for what the Almighty Father has done for us through His appointed Son. As sons and daughters, we will be forever grateful. We will count our blessings every day. We will be thankful to the Almighty Father for where we are in blessings, in freedom, and salvation. And thanksgiving to the Almighty Father all over the world as sons and daughters of the Almighty Father. We thank the Father for the message of peace, of love, of salvation and freedom that we have received through His appointed Son. And as sons and daughters of Almighty Father all over the world, in thanksgiving, let us offer our prayer of fulfillment, confession, affirmation of sons and daughters, and the seal of God, or the seal of salvation. Our Father, praise the Father, and all together, my brothers and sisters, in the seal of God, or seal of salvation. I believe in God. Praise the Father. Let's give the Father a big hand clap offering, my brothers and sisters. Hallelujah. Praise the Father Almighty. Truly we are blessed in these last days that the Father has never left us nor forsaken us, but He sent us His guide in these last days to lead us to freedom and salvation. And we will thank the Almighty Father for in these last days, the Almighty Father has led us by the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. And we thank the Almighty Father that we, through the appointed Son, have seen the fulfillment of all things. For in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word became flesh and dwelt amongst us through the begotten Son of God, who brought to us the new covenant, the new agreement, the spiritual component of salvation, that man would be changed and transformed from within, that we would not be confined to a physical human being limited by the three-dimensional world and the five senses, but we would be brought, our vile body would be changed from a mortal to immortality, from corruption to incorruption, would be changed from image to image, from glory to glory, that we would be made spiritual and eternal, that we would be brought to glorification, which is in our midst today, the dimension of faith where nothing is impossible and where we become one with the one who created us. And blessed are we, my brothers and sisters, for in these last days, God had
spoken unto us by a Son whom he hath appointed heir of all things. He spoke to our fathers by the prophets, but now through a Son. And blessed are we, for we have with us today our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. He is just an ordinary man like us, but he was called, he was chosen, he was anointed and appointed to become the Son of God in these last days. Sons and daughters, Almighty Father all over the world, to personally bestow His blessings and to feed us with the fresh manna of revelations from the Almighty Father through His audible voice, His residence. Blessed are we, for we have with us today our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. He's just an ordinary man like us, but he was called, chosen, and anointed to become the Son of God in these last days. The way, the truth, the life, the judge of the living, that no man goes to the Father except they go through His appointed Son. Make way for the appointed Son of God, the judge of the living, our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Hallelujah, hallelujah. Praise your name, praise your name, praise your name. Praise the name of the Almighty Father. To your name be the glory forever and ever, Father. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise your name, Father. Praise your name. Hallelujah. Kitang tanan sa makusganon nga pagampog pagpasalamat, magdungan ta sa pagampo ug pagpasalamat sa kamakusganon nga pagampo mga kaigsuonan kitang tanan. Hallelujah, hallelujah. Let's give the Father a big hand clap offering and a big victory shout. Kamusta mong silingan ng naangamahan, manalangin kanimo. Makalingkod ang tanan, mga kaigsuonan. Sigurado ko na lang na sa mga sandaling ito, walang isa man sa inyong nakaupo dito na walang problema. O sa inyong mga nanonood na wala kayong problema. Isa sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa inyong buhay na natunghayan ninyo ang programang ito ay sapagkat naghahanap kayo ng solusyon sa inyong problema. You keep on flicking your remote control
until you came across this program called The Hour of Truth. You've seen me preaching through television, and it caught your attention, and it made you stop your searching for other channels, and you begin to listen to the words of God until before you know it, your heart have already been opened, and the Word of God is lodged in it, and it germinated, and it began to grow, and it attracted you to the salvation of the Lord. In other words, the Lord loves you. In other words, the Lord made a way for you to find out that the real meaning of life can only be found when you find the Lord and He lives in your heart. Malalaman mo lamang ang tunay na pamumuhay pagka nalaman mo ang Panginoon at Siya ay tatahan sa iyong puso sa pamamagitan ng Kanyang salita. Mahalaga ito sapagkat hindi tayo mawawala ng problema sa mundong ito. Palagi tayong may problema. Hindi tayo mawawala ng problema habang tayo'y naririto. Problems will always be with us. You cannot deny the fact that this world is full of problems. Many are man-made. Many have been sown by the devil. When men fell from the grace of God, and some of those problems have been created by us. But you cannot deny the fact, whether it is man-made, you made it, the devil made it, problems are here to stay. Wala tayong magagawa, hindi natin maaaring baguhin ang sitwasyon ng ating buhay. That's a little bit gloomy when I say that, because problems many times are not welcome in our lives, especially if they are problems that makes us so burdened that we go into depression. But I am here to preach to you the good news, or the gospel. The good news, the gospel is called the good news because the Lord will not leave you in depression or alone in your problem. The Lord will make a way for you. He will make a way for you. Gagawa ang Diyos ng paraan na sa kalagitnaan ng iyong problema, bibigyan ka niya ng pamamaraan sa buhay. Na pagkatapos matanggap mo ang pamamaraang yan, ang problema ay liliit na kahit 1,000 problema pa ang umatake sa buhay mo, ang kapangyarihang ibibigay ng Diyos ay sapat upang malampasan mo ang lahat ng yan. Hallelujah! Maraming Kristiyano ngayon, ang problema nila ay ang panahon. Ang pagsamba sa Diyos at ang pagbibigay luwalhati sa Kanya sa panahong ganito ay isang pribilehyo ng pagpapala. You are blessed when you come into the house of God. Give your thanks unto Him, pray to Him, listen to the words of God, and worship with the people of God. That is a privilege that not many people do have. Only those that have been bought by the blood of Jesus Christ. And you are here today enjoying that privilege by just maybe raising your hands and say, praise the Lord, or hallelujah. That means praise be to God. Or just by sitting there and enjoying, listening to the words of God, which makes you feel the spiritual refreshing that you need, that you cannot find anywhere in the world. That's a rare privilege. Not many people do have that. At tayo ay bahagi ng pagpapalang yon
na tinatanggap natin ang mga salita ng Diyos na walang humpay sa ating buhay. Pinapasalamatan natin siya sa mga panahong yan. Ngunit marami ngayon ang mga Kristiyano na hinahadlangan ng kaaway na hindi nila natatanggap na patuloy ang pribilehyo ng pagsamba sa Diyos upang lumawak at lumago at lumalim ang kanilang pananampalataya sapagkat napakaliit ng kanilang problemang hindi malampasan. Yan ay problema lamang ng panahon. Pagka medyo maulap, sinasabi nilang, hindi ako makapunta ng panambahan ngayon sapagkat masama ang panahon, baka umulan at ako'y magkasakit. Pagka mainit naman, sasabihin namang mainit sa bahay-sambahan, baka ako'y pawisan, magkaroon ako ng pneumonia. Pagka naman linggo, magandang panahon, hindi mainit, hindi maulap, masakit naman ang ulo. Hindi ako makapunta, masakit ang ulo ko. Natataon pa namang nasasakit ang ulo niya pagka oras na ng panambahan. Pagka tapos ng panambahan, yung kanyang sakit ng ulo ay nawawala. Ito ay atake ng demonyo sa buhay mo upang hindi mo matanggap ang lubusang pagpapala na kanyang ipinangakong tatanggapin mo. You cannot receive the fullness of the blessings of God if you stay home during Sunday or during the day in which the people of God gather themselves together in the holy house of God to listen to the words of God being preached to them. Hindi ka maaring pagpalain yan. I appreciate you listening to me and viewing me on television. Yun po ay panimula na ang Diyos ay kukunin kayo sa inyong pagkakatali sa masamang espiritu. Ngunit huwag po kayong manatili na kontento lamang hanggang telebisyon na hindi tayo magkikita. Humanap kayo sa pinakamalapit na extension ng the kingdom of Jesus Christ. The name above every name, the King of Kings and the Lord of Lords. Pumunta kayo doon, makipag-isa sa lahat ng mga anak ng Diyos, pumuri sa Kanya sapagkat ginawa ng Diyos ang isang araw sa isang linggo para po sa inyong ikalalago. There is no satisfaction except spiritual satisfaction that comes first. Kaya sinabi niya, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. These adverse weather conditions that I've talked to are physical in nature. They are forces outside that your physical body feels. But when the Word of God comes into you, it gives light to your heart. It gives you direction. Physical forces outside, hindi na po considered yon ng iyong spiritual na pananampalataya. Hindi na considered ang time. Hindi na considered ang oras. Anumang panahon, anumang mga kalagayan ng iyong pamumuhay. Pagka oras ng pagtanggap ng pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay naroroon at walang hadlang na maaaring itapon ng demonyo na makahadlang sa pagtanggap natin sa pagpapalang yan. Hindi natin iniiwasan ang mga araw na ito ng pagsamba sapagkat sa araw nito ng pagsamba, diyan ibinubuhos ng Diyos ang mga pagpapala. Itong napapakinggan ninyong mga salita ng Diyos ngayon, hindi lang ninyo nalalaman kung anong ginagawa niyan sa inyong buhay. Pinagpapala kayo. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo kung ano ang inyong napapakinggan. Mag-ingat kayo kung ano ang pumapasok dito sa inyong mga tenga sapagkat yan ay magkakaroon ng bunga di magtatagal. I would like to expound to you a spiritual truth. Your body is like soil in the sight of God. Parang lupa ang iyong pag-iisip at ang iyong puso. Yung salita na naririnig mo sa labas, sa akin, sa salita ng Diyos o kanino man, yan ay mga binhi na itinatanim sa iyo at yan ay tutubo at aanihin mo isang araw.
Kaya't mahalaga, sabi ng Panginoon, at ingatan ninyo kung ano ang inyong napapakinggan. Bakang napakinggan ninyo puro mga negatibong bagay at pinapasok ninyo sa inyong puso at isipan. Someday, those words will grow and they will bear fruit and you will harvest those fruits. Kaya ingatan mo kung ano ang pumapasok dyan. Pagka negatibo, bunga ng laman na mga salita, huwag mong papasukin. Pagka yan ay kagalitan, huwag mong papasukin. Ano ang bunga ng kagalitan na naitanim sa iyo? Pag-aaway. Pagka yan ay kahirapan na pinuputol ang relasyon mo sa Diyos na hindi ka mananampalataya sa Kanyang banal na salita, naging negatibo ka. Ano ang aanihin mo? Isang araw, lalago yan, tutubo ang negative spirit. Ano ang aanihin mo? Karukhaan, walang pagpapala na dadapo sa buhay mo. Kaya't ang salita ng Diyos mahalaga. Papasukin mo sa iyo. Mahalaga ang panambahan, amen? Mahalaga ang pagsamba sa Espiritu sa katotohanan, tulad nito. You may spend 2-3 hours in the cathedral today, or you may spend 1 hour and 30 minutes listening to me by television. But those hours spent listening to the words of God are not in vain. They are quality hours because it's the Word of God that comes into you. Pagkatapos ang mga salitang yan, lalago. Lalago. Paglago ng mga salitang yan, aanihin mo ang pagpapala. Aanihin mo ang kapayapaan. Magtataka ka na lang, ano? Sapagkat sa panahon ng kabagabagan, may problema ka. Pero nagtataka ka sapagkat parang walang nangyayari sa iyo. Hindi ka napapanik. Bakit? Ganito ang dinadama ng buhay ko na kahit napakabigat ng problema ko, parang wala lang sa akin. Sapagkat yung kapayapaang yon ay itinanim sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon ay nagbubunga na sa iyo at tinutulungan ka ng ating Panginoon. Mahalaga yan. We must give God first place. We will be a blessing and receive a reward if we reject Satan's fair weather excuses. Maraming excuses gagawin si Satanas sa iyo. Pero pagkaaraw ng panambahan, huwag mong tanggapin ang anumang excuse o anumang alibay na ibigay ng demonyo sa iyo. Kailangan by all means, nandoon ka upang tanggapin ang mga salita ng Diyos. Alam ba ninyo ang salita ng Diyos ay tunay na ginto? Huwag na kayong maghanap ng ginto kung saan paman. Mga gintong nakatago na Yamasita, mga gintong sinasabi ng iba, meron daw sa kanila sapagkat may mapa, may nanaginip ako, pastor, napakarami daw ginto doon sa ilalim ng aking kusina. Panaginip lang. Tapos hinukay ang kusina, umabot sa sala, umabot sa kwarto, nawasak ang bahay, simento lahat ang nakita at lupa, walang ginto, wala pang bahay. Pagka nanaginip kayo ng ginto, ang ibig sabihin noon, ang tunay na ginto ang binibigay ng Diyos sa inyo, salita niya. Alam ba ninyo na ang tunay na kayamanan ay salita ng Diyos? Pagka tinanggap mo yan, unang-una yayaman ang iyong kaluluwa. Marami ang mga tao ngayong masyadong filosopo, masyadong physical ang pananaw sa buhay, masyadong material ang pananaw sa buhay. They consider you a fool when you serve God. They consider you a weakling and a hermaphrodite if you serve God. Lalo na kung lalaki, nagtataas ng kamay, sinasabing praise the Lord. Kung minsan nakikita pang umiiyak, ang relihiyon mo kibuloy ay para lamang sa mga bakla.
para lamang sa mahihina. Sa Bisaya pa, kanang relihiyon na, para lang nas mga huyang. Membro sa mga huyang. Dili ba may mga huyang din, he? Maraming mahina rito ang pumasok at naging tunay na lalaki. Hallelujah! Marami ritong bakla na lalaki ginawang babae sa pamamagitan ng panlilinlang ng demonyo nang pumasok sa paglilingkod na ito, naging tunay na lalaki. Pagka meron kayo ritong lalaking nakikitang umiiyak siya dahil nagpapasalamat ang kanyang kaluluwa sapagkat binago siya ng tunay na Diyos. Hallelujah! Umiiyak ang kanyang kaluluwa sapagkat siya ay nailigtas sa panlilinlang ng demonyo. Siya ay nakawala sa pagkabilanggo ng panlilinlang ng demonyo sa kanyang buhay. At ngayon meron na siyang pagbabago. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi dahilan na ikaw ay usigin ng demonyo at sabihin mahina ka, malakas ka sa espiritu. Pinakamalakas ang taong sa espiritu na nagsasamba sa Diyos sa araw ng panambahan at naglilingkod sa Kanya sa Kanyang buong araw. Huwag ninyong iwasan ang panahon ng pagsamba sapagkat yan ang panahon na ang mga ginto ng Diyos na walang iba kundi ang Kanyang mga banal na salita ay Kanyang ipinamamahagi. Hallelujah! Kaya kayong mga nanonood ng inyong programa, marahil gabing-gabi na ngayon, gumising ka. Buksan mo yung mata mo. Kumuha ka ng tubig, manghilamos ka para mawala yung antok mo. Manood ka muna ng programang ito. Magtiis ka ng konting panahon. Sapagkat maraming milagrong mangyayari sa buhay mo pagka ikaw ay nakatapos sa panonood ng programang ito. Hindi alam ng marami yan, mga kapatid. Pero tayong mga taga-kaharian ng ating Panginoon, alam na natin ang mga sekretong espiritual. Hallelujah! Ang iba, pagod na pagod ang kanilang katawan sapagkat ang hinahanap nila ay yung gintong nakikita, hinahanap nila yung trabaho, 6 to 6 para siya makapagsweldo ng malaki. Ngunit kung yan lang ang hinahanap mo at wala ang spiritual dimension ng buhay mo, you will end up with nothing. Because all of these are fleeting. Money will have wings and it will fly away. Your job will be gone one day because somebody's waiting to get it. Your strength will wane when you get old, or when you get sick, or when the Lord leaves you and you are left into the fate of the hands of the devil. But with God in your heart, by searching and by listening to His words and by serving Him, by doing His will, you will remain and last forever. Hallelujah! Kaya sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Without me, you can do nothing. You can do everything in your own power, but you have limitations because you are just a physical being and you have limitations. But when God is with you, no problem is big enough that you cannot solve it. When God is with you, no obstacles are big enough that you cannot overcome them. Napakasarap maglingkod sa Diyos pagka alam ninyo ang kanyang pamamaraan. Itong pagpunta sa bahay-sambahan sa araw ng panambahan, pinakamalaking pagpapala yan. Hindi mo ba mafe-feel ngayon? Pero isang araw aanihin mo ang pagpapalang dinadala ng iyong pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat ang kanyang mga salitang tinanggap mo ay mga ginto na nakapasok na sa iyong kaluluwa at yan ay gintong tunay. Alam ba ninyo, hindi ninyo mabibili ang kapayapaan? You may have many monies in the bank, but you cannot buy peace with your money.
Only the Lord can provide peace for you. Many millionaires and billionaires and rich people have so much money that they could ever think of. But they don't have peace. Maraming pera, pero walang kapayapaan sa bahay. Walang pag-ibig sa kanilang bahay. You cannot buy love. You cannot buy peace. You cannot buy serenity. You cannot buy security. Only the Lord can provide that. And you are wise enough to serve Him and to come to Him and listen to His words. Accept His words unconditionally in your hearts. Kaya ngayon, inaani naman ninyo ang pagpapala. Nakakatulog kayo ng mahimbing, ano man ang mangyari, ang seguridad ng Diyos ay nasa sa buhay mo at meron ka pang kapayapaan. Whether it's just a very small thing, but it can hinder your blessings to God. Meron pang isang bagay na maliit na napakaliit pero kuminsan nagiging problema. Meron ba kayong mga pitaka dyan? Ako, kaya wala akong pitaka eh. Wala no. Kayo nanonood ng TV, may mga pitaka ba kayo dyan? Kuminsan yan ang dahilan ng inyong problema. Pagka tinignan mo na naman ang pitaka mo, walang laman. Pagka walang laman, nawawala yung kagalakan mo at nagkakaroon ka ng aburidong espiritu. Hindi ka malapitan ng ibang tao. Sabi nila, bakit aburido ka? Hindi mo masabi, pero hindi lang ni alam na wala ka palang pera. Until you know it, your joy and sadness is connected with a piece of paper. Na merong aginaldo, merong ayan, Aquino. O yan, malungkot na dati. O. Hindi mo alam, katagalan, ang kalagayan ng iyong espiritu ay konektado na sa isang papel na may print, na may mukha ng tao at merong numerical number kung magkano yan, isang pirasong papel na kakabit ang iyong kagalakan at ang iyong kalungkutan. Huwag ninyong ikabit ang puso ninyo sa pitakan nyo. Maraming snatcher dyan. Pagka nakuha yan, ayun ang buhay mo, nakuha na rin niya. Putulin natin yon. Let us detach ourselves from our wallets. Let us detach ourselves from our wallets. Kailangan yung wallet mo, ang attachment niya nasa bulsa mo at nasa pagkain mo at nasa tiyan mo. Pero wag sa puso mo. Huwag mong mahalin ang pera higit pa sa Diyos. May pera ka o wala, pagka ang Diyos ay nasa sa iyo, ikaw ay kailangang merong kagalakan. Hallelujah! Bakit masaya ka? Wala akong pera. Oh? Ibang espiritu ito Sa mundo, hindi ganon, di ba? Kaya huwag kayong magpadala sa espiritu ng sanlibutan. Kaya ang lahat by hook or by crook hinahanap ang pera sapagkat yan ang source ng kanilang kagalakan. Many people sell themselves because of the love of money. Many women sell their flesh because of the love of money. Many people kill other people because of the love of money. It's the love of money that circulates in the world. And let us not become affected of that kind of a spirit. Because we have another spirit and we live in another world. We live in another kingdom. The kingdom of the Lord. Money is never the concern. Hallelujah! Money is never a concern in the kingdom of God. Wala, hindi concern dito yan. Sapagkat maari mong ipalabas yan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Do you know that you can create money? O baka naman, gagawa kayo ng isang makina, tapos magpiprint kayo ng fake money. Maaari pala tayong gumawa. Hindi ganon ang ibig kong sabihin. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, maari mong gawin ang isang bagay na hindi magagawa ng tao.
We have a God who is the creator of everything. And our God, who is the creator of everything, has called us into this kind of a relationship that we became His children and He became our Father. And being our Father and us being His children has been given to us the inheritance that other people don't have. That is, we became co-creator with our God. He created everything by the word of His power. Alam niyo, ang Diyos gumagawa sa pamamagitan lamang ng Kanyang salita. Inuulit-ulit ko ito at kailangan i-master ng lahat ng mga taga-kaharian ng Diyos ang mga bagay na ito. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Walang bagay dito sa sanlibutan hindi ginawa sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sinabi niya, let there be light. The word came out from the Spirit. Let there be light. Biglang-bigla nagkaroon ng liwanag. Let there be firmament. Biglang-bigla nagkaroon ng langit. Let there be waters. Biglang-bigla nagkaroon ng tubig. Let there be. Lahat ng kanyang sinabi, lahat yan ay lumabas. Salita lang ang kanyang ginagamit. Ngayon, bilang anak ng Diyos, alam mo ba kahit nung hindi ka anak ng Diyos, gumagawa ka na rin sapagkat ikaw ay ginawa sa kanyang anyo, ngunit lumagpak ka lang sa kamay ng demonyo, kaya't ang nagagawa mo puro negative na mga bagay. Ang kahirapan, ginawa ng tao yan sa pamamagitan ng kanyang salita. Yon ay ang turong ibinigay ng demonyo sa atin. Kaya nung wala pang Diyos sa atin, lahat ng bagay mahirap. Naririnig mo palagi yan sa mga tao ngayon. Mahirap ang buhay ngayon. El Nino ngayon. Mahirap ang buhay. Mahirap ang pamasahe. Kaya, wag na ninyo kaming imbitahin. Please lang. Yung ipamasahe ko papunta sa inyong bahay, sambahan, ibili ko na lang ng gatas ng anak ko. Kahit gatas, wala na akong pambili. Wala. Palaging lumalabas sa bibig mo, wala. Mahirap. Hindi mo alam, yung salitang yon lumalabas at gumagawa ng ayon sa sinabi mo. Kaya't ang resulta, kahirapan at kawalan. Huwag kang magtaka pag uwi mo sa bahay mo, walang bigas. Ginawa mo yan. Huwag kang magtaka pag uwi mo sa bahay mo, lahat mahirap. Pag ganyan mo sa ilaw, wala. Huwag kang magtaka, huwag mo sabihin, bakit walang ilaw? Wala. Pumunta ka sa kapitbahay mo. Mare, may ilaw ba kayo dyan? Meron. Bakit sa amin wala? Nakita ko yung taga-electric company, pumunta kanina sa inyo. Ewan kung anong ginawa niya, umakyat sa poste, pinutol na pala yung ilaw mo. Bakit? Sapagat sinabi mo, wala akong pambayad. Kaya wala akong ilaw, plus wala akong bigas. Kailangan ang awit mo, baguhin mo. Kung yan ang iyong natutunan mula sa espiritu ng kaaway, tinuruan ka pa niya ng bagong awit. Wala. Baguhin mo na ngayon yan. Kaya dito, sa lugar na ito, tinuturuan ang lahat ng mga anak ng Diyos kung paanong baguhin ang ating pananampalataya. Hallelujah! Nakikita ba ninyo yung mga tunay na tinuruan sa mga salita ng Diyos? Kahit wala sila, sinasabi nila meron. Meron ka bang pera? Wala. Ang katotohanan, physically, wala. Pero sinabi ng naturuan ng mga salita ng Diyos, meron. Praise the Lord! Pagka sila may problema, hindi mo nakikita sa kanilang mukha. Ay, iba sa inyo ngayon, may problema, ang sarap iiyak, di ba? Sarap umiyak dahil sa problema mo. Ang sarap umikot-ikot sa sahig dahil sa problema mo.
Ang sarap manuntok ng tao dahil sa problema. Pero tingnan mo, ang mukha mo, sapagkat naturuan ka ng buhay na Diyos, masaya ka pa rin. Masaya ka. Sapagkat sinabi ng Diyos, pagka may problema ka, huwag kang mag-alala. Dapat magsaya ka. Kaya masaya yung mukha mo. Alam niyo kung sino tagabigay ng problema? Ang demonyo. Ang tagabigay ng karukaan, ang demonyo. Ang gumagawa ng kawalan, demonyo. Binibigay niya sa buhay mo yan, and he expects a certain reaction from you. When he gives you poverty, he expects you to be depressed. When he gives you nothing, he expects you to bow down and sigh and say, this is it. I am poor. I'm nothing. That is the devil's expectation. But when you are taught the word of God and the devil's tactic is being sown upon you, tapos inusig ka na, masaya ka pa. Praise the Lord. Yun, hindi expectation ng demonyo. Kailangan, pagka inusig ka niya, kailangan maghiganti ka, pumatay ka rin. Pero hindi yon ang expectation na nakita ng demonyo sa iyo ngayon. Expectation na yun. Ang nakita niya, uy, masaya ito ah. Wala kang bigas, masaya pa rin. Walang lahat. Sapagkat sinasabi mo, ang Diyos ang magbibigay sa akin. Hindi ko pala nakikita ngayon, pero ibibigay ng Diyos. Alam niyo kung anong mangyayari sa demonyo? Kakamot ng ulo. Malilito siya. So may mga tauhan na nga. May mga bugas, malipayon man hinoon. Sa man yung mga tauhan na nga, imbis nga, gidabu-dabuhan ako problema, nagpista naman hinoon. Patiyawa, malibog nimo. So, you are confusing the devil. Instead of the devil confusing you, you confuse the devil. And you attract the blessings of God. And then the Lord alters your language of negativism, and He gives you a new language, which is the language of faith. Ibibigay niya sa iyo yan. Ibiro mo, meron ka bang pera? Wala ngayong pera. Pero sasabihin mo, meron. Pagdating mo sa bahay mo, nagtataka ka. Galing ka sa bahay, sambahan, may tumuktok sa bahay mo. O ano? Ako po yung nakautang sa inyo 10 years ago. Kahit anuhin mo, hindi mo na maaalala siya. Pero ito, yung utang ko, mga 5,000 yun, hindi ko naibigay noon, 10 years ago, nalimutan ko. Pero naalala ko, meron akong pagpapala. Ito, biro mo, 10 years ago, hindi mo na siya alam, tapos binalikan ka, binigyan ka pa ng pera na hindi mo alam kung saan galing. Sapagkat sinabi mo lang, meron ka kahit wala. Kaya, meron. Hallelujah! Oh, ngayon, hindi ka nakabayad ng ilaw mo dahil wala kang pera. Pero sinasabi mo, meron. Dumating yung ahente ng Davao Light. Hinanap yung bahay mo. Nalito siya. Ang napuntahan niya yung bahay ng kapitbahay. Yun ang naputulan, ikaw meron pa rin. Hallelujah! Gagawa ng paraan ng Diyos sa pamamagitan ng salitang lumalabas sa iyo. Those are the language of faith. The Bible says, when you have the language of faith, you become a co-creator with God. And you begin to create by means of your words. You can let things manifest physically in the physical realm of this world. Anything that you like. Kaya pera, walang problema yan. Magkano kailangan mo? Sabihin mo lang, paliparin mo. Kailangan ko ng 50,000. Then after that, forget about it. It is the power of faith that will create that money for you. Then wait for it. Pagkatapos, hintayin mo. Hintayin mo. Pabayaan mo ang Diyos. In God's own due time, when He sees it fit for you to receive that, whether you like it or not, you will have it. Because you have already created it by the word of your faith. So, impitakan nyo, hindi na problema yan ngayon.
So, hindi niyo sasabihin, mahirap magsamba, Pastor, kasi wala kaming pera eh. Wala na, hindi na pwede yun. Gawin mo, sapagkat anak ka na ng Diyos. Kaya kayong nanonood sa iyong TV ngayon, nagiging mahirap sa inyo yung karta moneda nyo, hindi na problema ngayon yan. Mapoproblema ka ngayon kung saan mo ilalagay yan sapagkat yan ay kakapal sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos. Di ba? Kung wala nga pera yan, anak ka ng Diyos, masaya ka sapagkat hindi na nakakabit, nakasalalay dyan ang iyong kagalakan. Your sadness and your joy is never connected with your wallet anymore. It's connected with God. Whether your wallet has money or not, it's nothing for you, and it's not connected with your joy and your sadness anymore. Because you've learned the truth that it is God who provides everything for you. Kung masaya ka na wala kang pera, lalo na kung meron na yan. Pero wala na roon ang kagalakan mo. Nandoon na sa Panginoon. Habang ang Panginoon ay nasa sa iyo, magsaya ka. Gusto niyo yung hindi mawalan? Merong sinabi ang Diyos, sinabi niya, give, and it shall be given unto you. Magbigay ka, at ikaw ay bibigyang muli. Nagtatanim ba kayo? Ang oras na in-spend niyo rito, pagtatanim yan. Tinataniman mo, iniinvesan mo ang spiritual na buhay mo. You are investing spiritually right now as you sit there and listen to the words of God, clapping your hands in worship and praise to Him, singing hymns unto the Lord. That is a spiritual investment that one of these days will come back to you and you will reap the reward of that. Tingnan mo. Yung iba, hindi nila alam yun. Asaan sila ngayon? Nasa mga kabaret, nasa mga alibangbang, nasa mga, ano yun? Mga disco houses. They are investing for their fleshly nature. And later on, they will reap the reward of that. What is the reward of your fleshly nature? It's death, because death is found in the flesh. But if you invest in the Spirit, you will reap life, because there is life in the Spirit. Sinabi ng Panginoon, give, and it shall be given unto you. If you are giving of your time, the Lord will also give time for you. If you are giving of your energy to the Lord will also energize you. If you give some of your money to the Lord, which in the Bible says you give your 10% or your tithes and offering, then the Lord will give you the added bonus and blessings that you need, which is financial also, in nature. Tingnan ninyo ngayon ang tao. Masyado ng selfish ang tao. Very generous siya sa kanyang sarili. Some are generous toward themselves and other people. But they are tight-fisted with God. When it comes to God, they murmur when they give. Oh, bakit ako magbibigay diyan kay Kibuloy? Mayaman na yan. You are not giving to me, you are giving to God. Bakit ako magbibigay diyan kay Kibuloy? Hindi kayo nagbibigay sa akin, sa Panginoon kayo nagbibigay sapagkat sinusunod natin ang kanyang sinabi sa banal na kasulatan. Meron bang pagpapala sa Luke 6:38? Meron. Anong sinabi niya? Give and it shall be given. Now that's a principle that is contrary to human principles. Because to human, in order for you to receive, you must have to ask and then receive. But with God, if you want to receive, you must give. Pagtatanim yun. Bago kayo umani sa mga parang nyo, bago kayo umani ng palay kung kayo ay isang magsasaka, anong ginawa nyo? Pumunta lang ba kayo doon pagkatapos tiningnan lang yung inyong sinasaka, tapos sinabi nyo, next week ako'y babalik, aani ako dyan. No. You have to farm it and then you have to plant the seeds. Itanim mo yung iyong mga binhi at ikaw ay babalik at aani ng kaukulang ani. Sa harap ng Diyos, meron tinatawag na spiritual law of reaping and sowing. Sowing and reaping. Kung anong tinanim mo, yon ang aanihin mo. Kaya pagka kayo nagtatanim ng spiritual investments, you will reap the dividends here and in the life to come, eternal life ang iyong aanihin. So pagka ikaw ay nagsusupply ng mga bagay na ito, kahit nasa dalangin mo lang, dinadalain mo, Panginoon, pagpalain po ninyo si Pastor Kibuloy sa kanyang pangangaral,
Palakasin pa ninyo siya, pahabain ninyo ang kanyang buhay. Exactly what you are praying for, it will happen to you. Babalik sa iyo yan. Panginoon, pagpalain po niyo Pastor Kibuloy, bigyan ninyo siya ng bagong sasakyan. Before you know it, ikaw na may bagong sasakyan ka na. Panginoon, pagpalain po niyo Pastor, bigyan ninyo siya ng protection kahit sa pumunta. Before you know it, protection is going to come to you. Merong kapangyarihan yon sapagkat sinabi ng Diyos sa akin yon. Kung ano ang iniisip at ginagawa ng tao sa iyo, yun exactly ang babalik sa Kanya sapagkat yun ang itinatanim niya sa harap ko. Hallelujah! Mao nang kamong sigig hiwi na ako, mga hiwi mo kadugayan. Ano? Mao na inyong ipugas, kamong sigig daot na ako, ang kadaot di mo bulag sa inyong balay. Ha? Kamong, sige, panalangin na ako. Panalangin ni Pastor. Ang panalangin di mo bulag sa inyong balay. Hallelujah! Kayo na nagmamahal sa ministering ito, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi hihiwalay sa pamamahay nyo. Kayong idinadalangin ninyong lumago ang ministering ito at lumago ang paglilingkod na ito ng inyong pastor, ang inyong buhay ay lalong lalago at lalong pagpapalain sa lahat ng mga idinadalain nyo. Babalik sa inyo yan. Lahat naman kayong umuusig sa ministry ito, meron pa kayong chance na magbagong isip at magsisi at bumalik sa Kanya at sabihin, ako'y nagsisisi, kasalanan pala yung ginawa ko, ginagamit ako ng demonyo, meron ka pang pagkakataon bumalik bago umani ka sa mga bagay na hindi mo dapat anihin. Exactly what you have sown, that is exactly what you are going to reap in the last days. Kaya ngayon ang panahon na malaman ninyo ang bagay na yan. Ang ating mga pag-aalala, isa yan na nakakahadlang upang tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Kaya sinabi niya sa Matthew 6:34, take no thought, for the morrow shall take thought for himself. Huwag kayong mag-alala sa bukas. Huwag niyong alalahanin ng bukas. Naririto kayo ngayon, huwag kayong mag-alala sa oras. Let time flies. Let time go. Release time. Don't be time conscious when it comes to your salvation. When it comes to serving God. Don't be imprisoned by time. Time, event, space. Huwag kayong magpatali diyan. Sapagkat pagka tayo lumalakad sa eternidad, walang space, walang time. Kaya yung mga malalayo, galing pa ng Turil ang iba, galing pa ng Santo Tomas ang iba, alayo-layo nila pero nandito sila because they don't consider time. How many hours you travel from Panabo, Tagum, to Davao City? How many hours you travel from Turil to Davao City? How many hours you travel from downtown to here? Kinukwenta ng iba yon. Gasolina, pamasahe, oras, space, oras. Wala yan sa Panginoon. Pagka nasa Panginoon ka, walang space at walang time. We contract space and time. That's why the heavens, the third heavens, where God is living or where God abides, can only be traveled in 6 minutes flat, earthly time, pagka ikaw ay lumalakad sa Espiritu. Kaya kayo nandito na sa karya ng Diyos sa lupa, ang layo na nang naabot nyo. Umabot na kayo sa hangganan. Hallelujah! Umabot na kayo sa pintuan, sa hangganan ng kaharian ng langit. At alalahanin ninyo na lupa nga itong planetang sanlibutan. Pero wala tayong kaibahan sa mga planeta at mga bituing nakikita ninyo sa kalawakan. Sapagkat tayo ay kasama nila sa kalawakan. We are hanging with them. If you go to the planet Mars, you will feel like you are on Earth also. And when you raise your eyes to heaven, you will see the same stars that we see here on planet Earth. Kasama natin yung
Say nakabitay sa Tagalog, lisod yung Tagalog sa hayoy. Kasama natin silang ang bitin sa Bisaya kay sawa man na. Kasama natin silang nakabitin sa kalawakan. Kaya tayo ay nasa langit. At itong inyong natagpuang kaharian ng Diyos, Kingdom of God in heaven on earth. Ang layo na nang naabot nyo at nandito na kayo. Welcome to the Kingdom of God. This is your first stop, and I am your first teacher to teach you on how to live in the Kingdom of God. Tinuturuan tayo ngayon dito sa planetang ito kung paano tayong mamuhay sa kaharian ng Diyos at pagkakayo ay trained na sa pamumuhay ng kaharian. Isang araw darating ang spaceship ng rapture. Kukunin tayo at ililipat tayo sa tunay na kalalagyan nyo. Hallelujah! So huwag kayong mag-alala. Huwag ninyo ikabit ang pag-aalala ninyo sa time. Ulit-ulit sasabihin ko sa inyo, ang trabaho ay hindi nakakatanda. Ang problema, kung alam lang ninyo, ay lalong magpapabata sa inyo. Alam ninyo kung anong nakakatanda? Worry. Ang lahat mo sabing, worry. Pag-aalala. Ano, bata pa kayo ka, sige kag kabalaka, ana na imong naon. Kasi kung ikaw ay nag-aalala, yan ba ay makapagpapadagdag, sabi ng Diyos, ng 1 inch sa height mo? Kayong mga medyo mababa ang height. Alala kayo ng alala sa height nyo. Yan ba ang pag-aalala ninyo, makakapagdagdag ba ng 2 inches sa height ninyo yan? Hindi! Kung hindi, bakit ka pa mag-aalala? Pabayaan mo ng iba mag-alala sa'yo. Hallelujah! Oh, hindi pala makapagpapadagdag sa height ko ito, inano ako, 4'9" lang ako, si kaglakaw diya sa mga mall diya, ang uban na balakan mo, ikaw malipayon. Sige lang tanong, saan ka na niya pagkabot dito? Saan ka na niya? Silang na balaka, ikaw, sige kakalipay. O pag yung mukha mo, hindi nagaganda yan, huwag ka nang mag-alala sa mukha mo. Pabayaan mo ng iba mag-alala sa'yo. Lumabas ka na lang because you cannot change that. Merong ang isang tao, ang sama ng mukha niya, ewan ko kung sa'yo pinaglihi ng kanyang nanay. Pinaritokin niya sa mga doktor yung mukha niya. Nung naritokin na, ang ilong niya, imbis 2 lang andito, 3 na. Lalong sumama ang kanyang mukha. So do not change the things that you cannot change. Don't worry about the things that you cannot change for yourself. Just accept them as they are and be happy with God that He has given you life and that He has given you strength and that He has led you to His own salvation. Nakay ilong murag palwas lubi, kalapad, ay nagkabalak ina. Lakaw na lang, ang uban ay mabalakan nimo, kada tagbo nila nimo, muligi. Sumantong yung ilong. Sige sila kabalaka, hantod mo ulit, di sila katulog. Ikaw malipayon, praise the Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Panginoon, sa ilong kong lumalapad araw-araw. Kuminsan ang malapad ang ilong, blessings. Tinan ninyo, tanawa, o sa katao, lapad ang ilong, abi sa uban, tunglo. Wala. Dili tunglo, panalangin siya. Naglakaw siya sa kangit-ngit na brownout, nabangga siya. Wa maunsa kay lapad na madaan. Kung taas-taas ba to? Buak kung tayo andre. Nya kay lapad na madaan, panalangin, praise the Lord.
Oh, naon sa imong ilong? Wa maguba, kay guba naman daan. Huwag ka nang mag-alala sa bagay na hindi mo na mababago pa sa buhay. Sa physical mong anyo. Amen! Amen! Yung mababago mo, baguhin mo! Pero hindi mo na mababago, huwag mo na baguhin yun. Tingnan niyo si Michael Jackson, lahat ng pera nasa sa kanya. Bawat taon, ibang ayos ng kanyang ilong. Iba yung cartilage na nilalagay. Ngayon, yung doktor, sumurrender na. Hands up ng doktor, sabi niya, I cannot do anything for your nose anymore. In 4 years' time, your nose will collapse and you will look like a ghost. Wala nang magagawa, di ba? Ang ganda-ganda ng mukha niya, pinaayos niya. So, kung anong binigay na mukha ng Diyos sa iyo, tanggapin mo na yan. Kung kwadradong mukha mo, praise the Lord. Kung triangle ang mukha mo, praise the Lord. Huwag ka nang mag-alala sa bagay na yan. Amen. Tanggapin mo na lang kung anong bigay ng Diyos sa iyo. Tayo kasi kung minsan hindi kontento sa buhay natin, kaya napakarami ng ating pag-aalala sa mga bagay na hindi kinakailangang alalahanin. Tayong mga Pilipino, mahilig na magpaputi ng mukha ng lahat. Kaya lahat ng mga, ano yan? Number 1, number 2, number 3. Pagkatapos lalabas sa sikat ng araw, merong tuwalya, mata na lang nakalitaw, may payong pa. Sa Amerika naman, iba, yung mga tao doon, masyado namang mapuputi, kaya sila nagbibilad naman sa araw upang magkaroon ng tan skin. Magkaroon ng brown skin tulad nyo. When white people sees you, they admire your color. Ang ganda. Magkaroon sana ako ng kolor na katulad mo. Tayo naman, nakikita natin. Sana magkaroon ako ng kolor na maputing tulad mo. Kaya lahat ng pulbos ng inchik nandoon na. Isang araw ako'y nagbibisita sa isang bahay. Kumatok ako. Paglabas, akala ko, multo ang kaharap ko. Bakit? Mata na lang nakalitaw, puro puti lahat. Anong nangyari sa mukha mo? Pastor, papasok po kayo. Ito ay pulbo ng inchik. Para kuminis yung mukha ko. Ang pangalan niyan, May. Oh. Don't worry. Kung hindi nyo magagawa yan, huwag na ninyong alalahanin pang mga bagay na yan. Basta maghilamos na lang kayo, maligo kayo, magsabon kayo. Yun ang magagawa nyo. And then walk and live your life in a daily routine. And thank God for what you have. Hallelujah! Kung wala kayong bagong sapatos, humingi kayo sa Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. When you begin to worry, you insult God. Because when you worry, you are trying to say to God, you can't do anything anymore for me. That's why I am worried. I am sickly worried about myself because God cannot do anything anymore for me. You are making God powerless when you worry. Maraming magagawa ang Diyos sa'yo. Humingi ka lang. Sinong kailangan ng bagong sapatos dito? Ang uban ninyong sapatos, nakita na ko, murag katong gisakyan ni Magellan sa panahon sa 15th century. Nangahiwi na sa kadaan. Ipasyay na ninyo na sa boy. Nahurot ang usa ka bito ng boy ni surrender. Nung di naman gyud nimo sinaw. Sa ang pagsinaw ng tanampan ni tanan, napakpak na. Kailangan mo na ba, huwag kang mag-alala, humingi ka sa kanya. Sabi, pahingi ng sapatos, Panginoon. Bilang alagad ng Diyos, ako'y humihingi rin sa Panginoon, palagi. Humingi ako ng bagong sapatos, tingnan, ganda ng sapatos ko. Sabi ng demonyo, kaya si Kibuloy, kailangan maglakad yan. Walang sapatos. Kailangan mangaral ka tulad ni Jesus Christ, walang sapatos! Alam niyo kung merong ganitong sapatos noon, merong ganito ang Panginoon, di ba? Sapagkat siyang gumawa sa lahat ng bagay, di ba?
Tapos sinabi ng demonyo sa akin, sa lahat daw ng pastor, ako lang nakapajero. They worry about me. They worry about my Americana. They worry about my shoes. They worry about my car. I'm not worried! Pero baligtad na ngayon. Hindi na tayo ang nag-aalala. Ang demonyo na ang nag-aalala ngayon. Kaya ang demonyo lalong tumatanda. Praise the Lord. Ask to God anything that you want personally. Name it and He can give it to you because you are a child of God. Kaya sinabi niya, huwag kayong mag-alala kung yung kakainin nyo, kung anong isusuot nyo, kung ano ang idadamit nyo, kung ano ang tahanang papasukan nyo. Sabi niya, huwag kayong mag-alala sa mga bagay na yan. Tingnan niyo, sabi niya, ang mga liryo. Look at the lilies of the field. How they fare. Today they look so beautiful. Tomorrow they will be harvested to be burned in the fire. But even Solomon, in all of his glory, was not arrayed like one of them. Bukas, susunugin lang yan. Pero si Solomon daw, sa kanyang karangyaan, hindi pa nakapagdamit na tulad ng mga kagandahan ng mga liryo, kagandahan ng mga bulaklak. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala. Tingnan yung mga ibon na lumilipad. Hindi nagtatanim yan. Hindi nag-aararo yan. Ngunit walang isa man sa kanilang mahulog na hindi alam ng inyong amang nasa langit. Pero walang isa sa kanilang payat. Meron na ba kayong nakitang ospital ng ibon? Meron na kayong nakitang ospital ng ibon? Wala, di ba? Mataba sila lahat. Billions and trillions of birds fly every day. They don't work, but they eat. And the Lord feeds them every day. Sabi niya, mas mahalaga kayo sa mga ibon. Huwag kayong mag-alala. Hallelujah! Magtrabaho kayo pero huwag kayong mag-alala. Ang trabaho hindi nakakatanda at ang problema ay hindi nakakatanda. Ang pag-aalala ang siyang nakakatanda. Difficulties and distresses may be used as your stepping stones. Don't worry about them. We should utilize our trying circumstances for a more closer relationship with God. With our faith and God's help, we can reach the highest and the best. So you may have trying circumstances in your life right now. Instead of worrying about those circumstances in your life, use them as stepping stones. Utilize those circumstances and tell the devil to his face, my God is able to do exceedingly, abundantly, above all that I am able to ask or think according to His power and glory. Magagawa ng Diyos sa iyo yan. So let the devil worry, but you as a child of God, never worry about these things. Tapos hintayin mo ang Diyos. Ito ay yung pinakamasaklap diyan kung minsan ang tao hindi makapaghintay. I have seen the attitude of so many of us. You just look at the traffic. Everyone wants to go ahead. Everyone wants to go ahead. When there is a four-way stop, everyone tries to cram in the middle of the intersection because they want to go ahead. They cannot wait. I've been traveling most of my life. When I go to the airport, I see the people. We are given boarding passes, and we have boarding cards, and we have numbers. We will board the passengers by numbers. But you know what happened? When boarding time is called, Flight 8134 Manila is boarding. You know what happened? All of the people try to cram into the entrance. But they have their own boarding time.
3 diagonal line will board first, second diagonal line will board second, and first diagonal line will board last. Alam niyo nangyayari? Lahat sila. Because they cannot wait. This is the attitude of people in the last days. They cannot wait. They want to go ahead. But when you want blessings from the Lord, don't let impatience be the hindrance of your blessings. Wait upon the Lord. He said, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Many Christians lack patience. Waiting can be most difficult, but it also can be most rewarding. This is one of the attitudes that God wants you to have. After you prayed to Him, wait for the answer. Pagkatapos mong nanalangin sa Kanya, hintayin mo. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Ampo ka. Ginoo, gaya kong sinina, be. Gaya kong Amerikana, pareha pastor kibuloy, be. Wa pa niabot. Kadugay Ginoo, oy. Ingon ng Ginoo, buot-buot ay. May rabag siya mo hatag. Igo ra ka na ngayo. Imo pa kumbutan ka na sa ihatag. Di na ino na ako ni hatag na. Maoy imo. Wait on the Lord. Yan, pagkabigay ng Diyos, nakakapagbigay kagalakan. The blessings of the Lord, it maketh rich and addeth no sorrow with it. Walang kahalong kalungkutan ang pagpapala ng Diyos. Kagalakan. Magsasaya ka. Sasabihin mo, salamat Panginoon, sapagat ang mga pagpapalang ito ay hindi nahadlangan sa aking buhay. So, when you are in these trying circumstances, you will be able to cope up because God is with you. And He will give you the strength and the ability to cope up with all of these hindrances. These are just some of the hindrances that I have written over here and I preached and I have expounded in the Word of God. Maybe there are many, many more that you can add in your own list. But there is one thing sure that I will tell you, that these hindrances are just artificial hindrances. You can overcome them by the power of God and the Word of God that is in you. Pagka pumasok ang salita ng Diyos, nasa sa iyo yan, nakita mong kaharian niya, malapit sa iyo, nakapasok ka, at nalaman mo ang iyong kaligtasan, isang araw, sasabihin mo, salamat Panginoon sapagkat kinuha mo ako, pinaalala mo ang mga bagay na ito. At pagkatapos pinapasok mo ako sa iyong kaharian, ito ang tunay na kayamanan na dapat mong hanapin sa iyong buhay. Unahin mo ang mga bagay na ito at ikaw ay hindi magkakamali sa iyong pagpili na inuna mo ang kaharian ng Diyos. It was the Lord Himself who said this. He said, seek ye first the kingdom of God. Say that with me. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Itong lahat ng ito, idadagdag na lang ng Diyos sa iyo. Pagkain, damit, tahanan, anong kailangan mong personal, kagalakan, yan lahat ay dadagdag ng Diyos sa iyo. Bibigyan ka ng kagalakan na hindi na nanakawin pa ng demonyo. Remember what the Lord has promised in John chapter 10 verse 10. He said, the Son of Man came to give you life, life more abundantly. The devil came for to destroy, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Kayo nanonood sa iyong telebisyon, gusto ng Diyos tanggapin ninyo. Kasama ng mga anak ng Diyos na naririto, etong pagpapalang ito na masagana na ipinangako niya. You don't have to live like you are living right now. You don't have to live in depression all the time. You don't have to live in oppression all the time. You don't have to live in poverty. That is not how God designed for you to live. You were created in God's image, and He wants you to have the best of blessings. Only the curse that the devil gave you and that the devil made you in prison with is still with you, and you don't know the way out. But I am here to tell you as a servant of God, there is a way out. The power of God
can deliver you from your curse, from your bondage. And this is the very moment that you have to decide for yourself and say, Lord, I want to be free. I have to know the truth because the truth will set me free. Ang pagkakataon mo ay ngayon. Gumawa ka ng desisyon. Mahal ka ng Diyos, ngunit dapat mahalin mo rin ang kanyang mga salita. Gumawa ka at sabihin mo, hindi ko kailangan ng pang-aapi ng demonyo sa aking buhay. Ang mga hadlang na ito upang tanggapin ko ang pagpapalang ito, kailangang malis sa buhay ko. I want to live like the way you want me to live, Lord. At ang gusto ng Diyos, mamuhay ka sa gana. Walang karamdaman. Lahat ng bagay available sa iyo sapagkat anak ka ng Diyos. Lahat ng kailangan mo. Sabihin mo, kasama ko, lahat ng kailangan ko sa buhay ay kayang ibigay ng Diyos sa akin. Sapagkat ako ay anak niya at siya ang aking ama. Sinusuko ko ang aking sarili sa iyo. Bigyan mo ako ng bagong espiritu. Alisin mo, Panginoon, ang espiritu ng kasalanan sa buhay ko. Ipasok mo ang isang panibagong espiritu, espiritu ng kaligtasan, pagpapala, at pagsusunod sa inyong kalooban. In Jesus' name. Hawakan mo ang TV set mo at ako'y dadalangin sa iyo. Anak ng Diyos, saan ka man ngayon, ano man ang hadlang na demonyo, ano man ang pag-aalalang nasa sa iyo, ano man ang sumpa ng karukaan at karamdamang nasa sa iyo, pinalalayas ko yan sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa autoridad na binigay niya sa akin bilang kanyang lingkod sa huling araw, yang mga sumpa na ibinigay ng demonyo sa iyo at nakatali ka sa mga sumpang yan, ngayon ay lalayas sa buhay mo. Tanggapin mo ang milagrong yan. Gagaling ka sa iyong karamdaman, magkakaroon ka ng pagpapalang pinansyal na iyong hinahanap, lalago ka at magkakaroon ng kaginhawaan sa pamumuhay mo at magkakaroon ka pa ng kaligtasang karagdagan ng buhay na yan. Kompleto ang dulot ng Diyos sa iyo na buhay na masagana. Tanggapin mo, anak ng Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Tanggapin mo ang pagpapalang yan. In Jesus' name. In Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done.